Isa sa mga pinakapaboritong pampalasa o sausawan sa mga pagkain ng mga Pilipino ay ang bagoong, isang sangkap na puno ng kasaysayan at tradisyon. At dahil sa sipag at passion sa pagluluto, ito ay naging successful business ni Nanay Teresita Ortiz. Kaya naman, tunghayan natin ang inspiring story niya dito sa Negosyo Tayo. Tita Baby, Ms. Zell, I'm so excited to know about your story. Let's talk about your business. Gaano niyo na po katagal ginagawa? Dati kasi akong namamakyaw ng isda sa Nabotas, sa punduhan. Yung bagoong, pinakamura yan doon sa punduhan. Ang ginagawa ko, namimili ako niyan, binibenta ko rin. Ako na yung nag-stock. Naisip ko, magluto ako para maitinda ko rin. Naglalako lang kasi ako sa bahay-bahay. Wala akong pwesto sa palengke kasi wala naman kaming pera. Hanggang sa nag-pandemic, yung mga kaibigan ko nawalan ng mga trabaho, yung mga anak-anak nila, mga lola na rin. Sabi ko, sige, punta kayo dito. Magluto tayo ng bagoong kasi wala naman tayong magawa. Magbenta tayo. Nag-umpisa kami sa 10 kilo hanggang sa sabi ng mga anak ko, bakit di nyo na lang negosyohin yan kung talagang gusto nyo? Pwede naman. Paano ba yan? Ibibenta ng online, di naman kami marunong sa cellphone. Sabi nila, sige, kami bahala, magluto kayo. You're very hardworking and you're very passionate. It all started with a passion for cooking, syempre para makaprovide sa family. Tapos, pandemic came, nakakatuwa rin your advocacy to help other people as well to earn money. Kung titingnan mo, babalikan mo when you were starting, ano tingin mo yung naging struggle and challenge mo building this business? Sa ngayon, ang pinakahirap nila right now, dahil nag-trending, halos wala na silang tulog. I think that's a good problem. Yeah, masaya naman sila actually. Masaya naman kahit kami. nahihirapan. Even us nagulat dun sa dami ng nag-welcome dun sa product. Kung babalikan mo yung buhay mo noon, any lessons that you have learned na gusto mong i-impart sa mga gusto rin po mag-business? Advice namin to all na mga nag-start ng business is wag silang sumuko. Na kahit na gaano kahirap, tiwala lang, magdasal lang sa Diyos, may pag-asa. Kahit gaano kahirap. Yung hirap kasi ng buhay namin, naisip ko na hindi na dapat danasin ng mga anak ko yun. Kaya ako, sinabi ko sa sarili ko na kahit ako tumanda, hanggat kaya kong maghanap buhay ako. Of course, syempre from a loving mother to her children, lahat gagawin ng isang nanay para lang sa kanilang mga anak. Ang tagumpay ay hindi natatapos sa isang araw, kundi ito ay resulta ng patuloy na pagsisikap at pagtsatsaga. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Baby Ortiz. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbabahagi namin sa inyo ng business stories, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!